Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, February 13, 2026, Friday. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw, ang epekto ng shearline at posibleng bagong bagyo na paparating. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Unang tinitingnan natin ang shearline dahil ito ang dahilan ng mas organisadong ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Bicol. Sakop ng shearline ang Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Dito, maulap ang kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. Maaari itong magsimula bilang banayad na ulan, pero pwedeng lumakas bigla lalo na sa hapon o gabi kapag mas naging aktibo ang thunderstorm. Dahil may tsansang moderate at paminsan-minsan heavy ang buhos, posible ang flash floods sa mabababang lugar at landslides sa gilid bundok, lalo na kung tuloy-tuloy ang ulan sa iisang lugar. Dumako naman tayo sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Dito, nangingibabaw ang easterlies kaya maulap din ang kalangitan na may scattered rains at thunderstorms. Ang easterlies ay hangin na galing sa karagatan, mas mainit at mas maraming dalang moisture kaya mas madaling mabuo ang ulap-ulan. Karaniwan, bandang hapon hanggang gabi ang mas aktibong buhos. Kung may lakad sa labas, planuhin ang oras at mag-ingat sa biglaang buhos na pwedeng magdulot ng panandaliang pagbaha, lalo na sa mga kalsadang mababa at madaling ipunin ng tubig. Para naman sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley kasama ang Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, ang amihan ang dominante. Kaya ang inaasahan ay maulap na kalangitan na may light rains. Ang ganitong ulan ay mas pino at mas pantay at kadalasan ay mas ramdam mula madaling araw hanggang umaga. Kahit walang malakas na thunderstorm, pwedeng magbabad ang lupa at magdulot ng madulas na daan, kaya mag-ingat lalo na sa matataas na lugar at sa mga kurbada. Ngayon sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains. Dala pa rin ito ng amihan, kaya mas malamig ang hangin lalo na sa madaling araw at gabi. Kung magmamaneho, mag-ingat sa madulas na daan at sa mahinang visibility kapag may hamog o ambon. Para sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms, dulot pa rin ng easterlies. Kahit sinasabing isolated, may mga pagkakataon na severe thunderstorms na sobrang lakas sa maikling oras, kaya bantayan ang mabilis na pag-ipon ng tubig sa underpass at low-lying roads. May inilabas ding rainfall advisory na dapat tutukan. Inaasahan ang light to moderate na ulan na paminsan-minsan ay heavy sa Negros Occidental sa loob ng susunod na 1 to 2 hours. Ang parehong kondisyon ay nararanasan din sa Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Eastern Samar, Biliran, Cebu, Negros Oriental, Aklan at Antique. Kung nasa mga apektadong lugar kayo, iwasan ang mga bahaing kalsada, bantayan ang pagtaas ng tubig sa paligid at maging handa kung may abiso mula sa inyong LGU. At para sa Tropical Cyclone Threat Potential Update para sa Week 1 mula ngayong hanggang February 15, 2026. Sa ngayon, wala tayong tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa model forecasts, may dalawang TC-like vortices o TCLVs na posibleng lumitaw sa Philippine Maritime Domain. Ngunit mababa ang tsansa na maging ganap na tropical cyclone. Ang TCLV-1 ay posibleng mag-develop malapit sa southern part ng Palawan at ang TCLV-2 ay posibleng mabuo sa eastern boundary ng PAR. Ang ibig sabihin nito, hindi pa ito dapat ituring na siguradong bagyo pero magandang paalala ito para manatiling alerto at mag-monitor ng official updates. Iyan ang ating pinakabagong ulat. Kung umuulan sa inyong lugar, iwasan ang mga baha at maging maingat sa biyahe.